Tatlong maling paraan ng pag-roll ng fascia na dapat iwasan. Kapag gumagamit ang mga tao ng fascia roller at unang beses nila itong ginagawa, kadalasan ay gumagawa sila ng ganitong mga galaw sa iba't ibang bahagi ng katawan. Mabilis silang nagro-roll pabalik-balik. At kung ang layunin natin ay labanan ang sakit, may tatlong pangunahing pagkakamali tayong nakikita. Unang pagkakamali, ang mabilis na pagro-roll. Ang mabilis na pagro-roll sa mataas na bilis ay mas nag-aaktibo sa kalamnan. Mas magkakaroon ito ng tensyon. At dahil sa bilis, may isa pa itong hindi magandang epekto na ayaw talaga natin. Kasi ang mga fibroblast ay nagre-react sa bilis ng daloy ng likido sa pagitan ng mga selula. Kapag ang bilis ng daloy ay nagtutulak sa maliliit na buhok ng lampas, 30 degrees sa gilid, mas nabubuo ang fascia. Sa therapy sa pananakit, gusto natin relaxed at flexible ang mga kalamnan at fascia, hindi makapal. At ang mabilis na pagrolyo ay nagdadagdag pa ng tensyon at ang gusto natin ay mabawasan ng tensyon. Ibig sabihin, dahan-dahan tayong magrolyo. Magrolyo tayo ng sobrang dahan-dahan. Bakit? Dahil gusto natin ng mga fascia na parang esponga. Nandun sa mga tissue, irolyo para maitulak palabas ang mga dumi at sa kabilang banda, makapasok ulit ang mga bagong sustansya at sariwang tubig. Kaya naman mas mabagal tayong gumulong, halos parang slow motion para maging posible ang mga epektong ito. Ikalawang pagkakamali, ang paulit-ulit na pagrolyo pabalik-balik. Ayaw talaga natin ng pagrolyo ng pabalik-balik. Sa simpleng dahilan, isipin mong may kwarto kang puno ng kalat at gusto mong walisin ito ng malinis. Minsan kang magwalis pa kaliwa, minsan pa kanan, paulit-ulit lang. Sa halip na malinis, ikinakalat mo lang ang dumi at nagbubuo lang ng ibang kumpol ng kalat. Ang gusto natin ay mawala ang dumi. Ibig sabihin, gusto nating magsimula sa isang dulo at pagkatapos ay linisin ang buong daan para mailabas ang mga basura. Ibig sabihin, gumugulong lang tayo papunta sa direksyon ng puso, sa direksyon ng pagdaloy pabalik ng dugo, sa direksyon ng lymph para suportahan ang mga prosesong ito. Kaya napakabagal at iisa lang ang direksyon. Ikatlong pagkakamali. Karamihan sa mga roller para sa fascia ay medyo matigas. Baka naranasan mo na rin ito. Ipinatong mo ang mga kalamnan mo sa roller at gusto mo silang i-roll pero naisip mo kung gaano ito kasakit kaya hindi mo na lang ginamit. Dahil dito, para mapisil mo ito ng madiin at mapagalaw ang likido, kailangan mo ng roller na malambot sa ibabaw pero tumitigas habang lumalalim para makuha ang tamang epekto. At makikita mo rito ang hiwang ito. Ginawa ko ang hiwang ito habang dinisenyo at ginawa ko ang roller kasi dito sa ilalim dumadaan ang buto ng hita na madalas sensitibo sa sakit. Kapag nagro-roll ako ngayon at diniinan ko at masyadong matigas din ang roller, agad akong makakaramdam ng sakit na pipigil sa akin. At ang guwang kasama ng pagiging malambot ng materyales ang dahilan kung bakit natin maayos na nakakamit ang ating layunin. Subukan mo ang masahe gamit ang roller para sa fascia para maranasan mo ang totoong nangyayari. May ginawa kaming gabay para sa karagdagang impormasyon kung paano ito gamitin. At ang link para sa libreng gabay na ito ay makikita mo sa ibaba sa description o sa unang komento. Kung gusto mong subukan ang masahe gamit ang fascia roller, i-click lang ang video na ito at abangan kung ano ang mangyayari at pakiramdam nito.